Okay? So, magandang araw sa lahat. And today we're going to discuss first the Wallis formula and second the area in polar coordinates, which is another application ng integral calculus. But yung last topic natin kasi is about solving area na yan, ano? So, pinagkaiba lang this time is that yung system of graphing natin is polar coordinates na. Yung last topic kasi natin, ang ginamit natin is Cartesian plane, kung saan meron tayong x and y. Na. So, mamaya, ibang system na yung gagamitin natin kung saan radius and theta yung ating i-graph. Okay? But before that, it is important din alam natin tong Wallis formula dahil it makes integration easy. Specifically kapag involved ang sines and cosines na. So if there are sines and cosines in your equation, kahit anong power pa yan, kahit yan ay raised to 99, raised to kung ano, you can solve that using Wallis formula. Just check yung kanyang limits dahil ang condition ng Wallis formula, ang limits niya should be 0 to pi over 2. Pi over 2 is also 90 na 90 degrees. Yeah. And if that's the case, may sine and cosine sa equation mo, and ang limit niya is from 0 to pi over 2, then you can use these formulas here. Yan, yan nasa table na. Okay, sa unang tingin, medyo mahirap, parang hirap i-memorize. Pero later on, makikita mo naman yung pattern. Specifically, yung case A at case B kasi magkamukha naman sila ng formula. Ang naiiba lang, nagkakaroon ka ng multiplier na pi over 2 sa case B. Okay? Yan. Now, to use Wallis formula, you need to check yung exponents ng sine and cosine mo. Pwede magkasama yung sine and cosine, pwedeng sine lang, pwedeng cosine lang. Okay? Raised to any yan, number. At kung gagamitin natin yung conventional way of solving this, for example na lang, meron kang sine raised to 4. Di ba may assignment ka na sine raised to 4 noon sa integrals of trigonometric functions, no? Sine raised to 4, ang gagawin mo, dalawang pa yan eh. Double angle formula o power reduction bago mo siya ma-integrate, no? At yung process niyan, hindi ako magkakamali, isang front page ng yellow pad ang naubos para ma-solve, no? And using the simple formula, that process will be bypassed, no? Hindi na natin kailangan gawin yung process na integration. You just substitute the values of or the exponent, kung ano man yung exponent na yan, and then apply double factorial. Yan, dalawang exclamation mark na yan, that means double factorial. Now I know na alam nyo na yung factorial. No? Okay, for example, we have 5 factorial to solve for that, gagawin nyo lang, multiply nyo lang 5 times 4, no? Pababa ng pababa hanggang makabot sa 1. 5 times 4 times 3 times 2 times 1, ano? Now, kapag double factorial class, ang agwat na is dalawa. Dalawa na yung step mo. So, i-skip mo yung 4, diretso ka sa 3. Then, 1. Dalawa yung agwat. Pag 6 factorial, hanggang 2 lang. Sorry. So, 6 times 4 times 2. So, pag naabot mo na yung 1 or yung 2, stop ka na doon. Actually, kahit di mo na nga ilagay yung 1 eh. Kahit hanggang 3 na lang. Kasi any number multiplied sa 1 is itself lang din naman. Now, so that's the idea of double factorial. So, ang gagawin mo lang, ganyan. Multiply ka lang ng mga terms. Mga values nung depende sa exponent nung sine and cosine. Tapos, masosolve mo na agad yung definite integral niya. Okay? Now, it is also important to check for the case. Kung siya ba ay case A or case B. So, we have different conditions, no? Kapag add yung M or N, either, ibig sabihin, kahit may isa lang na add sa kanila, or parehong add,
you're going to use case A. So the formula for case A is m minus 1 double factorial, n minus 1 double factorial, all over n plus n double factorial. Yan ay kapagka magkasama yung sine and cosine doon sa given na integral. Ngayon, pag iisa naman yung term, sine lang or cosine lang. So it simplifies to m minus 1 or n minus 1 yung nasa itaas, and then just m double factorial or n double factorial yung denominator. Okay? Now, kapag ka naman parehong even, na ibig sabihin dapat strictly even sila pareho. So kung ito ay 6 at 5, now kahit even yung m, since meron tayong add at sabi sa case A either, either. So 5 is add, therefore we're going to use case A pa rin. Okay? Magagamit lang yung case B kung siya halimbawa ay parehong 2, 4 at 6, 8 at 10 halimbawa. Yan. Tsaka magagamit yung case B. Okay? Now, i-apply natin yan sa sample problems. Okay? So, I have prepared here 3 samples. Actually, madali lang siya, no? Kasi magsasubstitute ka lang ng m at n. So, first one, we have this. Sine raised to 4 theta, cosine raised to 5 theta d theta, integrated from 0 to pi over 2. Okay? So, first, since sine and cosine yung ating integrand and limits natin is 0 to pi over 2, now we can use Wallis formula here. Okay? And identify lang natin yung m. M here is 4, and natin is 5. So, may isa tayong add. Therefore, we're going to use case A. And yung case A, that is equal sa m minus 1 double factorial times n minus 1 double factorial all over m plus n double factorial. Okay? So, ito yon. Nire-write ko lang. And substituting the values for m and n. So, m natin is 4. 4 minus 1 is 3. So, the first term is 3 double factorial multiplied to n minus 1. So, 4 double factorial. Then, m plus n is 5 plus 4. That is 9 double factorial. Okay? Then, apply lang natin yung double factorial kung saan agwat lang tayo ng tatlo. No? So, yung 3, that is 3 times 1. 3 double factorial. Yung 4 double factorial is 4 times 2. And 9 double factorial is 9 times 7 times 5 times 3 times 1. Okay? Nakamultiply yan lahat, ano? So, this is 3 times 4 is 12 times 2. We have 24. How about the denominator? Calculate na natin yan. So, we have 9 times 7 times 5 times 3. Yan. So, we have 945. Okay? 945. And if I'm not mistaken, divisible pa itong dalawang to sa 3 to get the lowest term. So, we have 8. And then 945 divide 3 is 315. Divide nga natin ng 3 to. Divide 3. Ayan, 315. Okay? Now, dito sa calculator, meron din kasi factorial, katulad na. No? Kaya lang, factorial lang kasi yon. Yung scientific calculator natin, kaya pala niya. Ay, hindi. Mali are. Kasi ang ginawa niya ganito. Pinactorial niya yung 9. Saka yung sagot, pinactorial niya ulit. Kaya sobrang laki. But, if we're going to use the same notation sa calculator nyo, pag pipindutin nyo dun sa cycle nyo, 9, tapos nilagyan yung dalawang factorial, ang lalabas dyan ay error. Kasi nga, hindi niya supported yung double factorial. Ang meron lang ay 9 factorial lang.
Yan, math error ang lumalabas. Ito kasing calcu na 'to sa internet kaya medyo malaki yung, mas marami yung function na kaya niya, ano. Now i-check natin, we have this 8/15, ano. Okey. Ngayon i-check natin dito sa calculator din. I have the integral of ba't ayaw? Ngi, lang, reload lang natin. Baka sa internet, ayun. Okay, so we have cosine, type natin mismo 'tong given. Sine raised to, yan, kaya lang kailangan pa pala natin ng parenthesis din. Raised to 4 times cosine raised to 5 from 0 to pi over 2. Ayan. Hindi pala kalimutang i-radian yung ano 'no, calcu. Ayan, angle unit naman ay nakaset na sa radian dito. So, sa calculator niyo i-shift mode lang, makikita niyo dun yung degree tsaka rad. Ise-set niyo ng rad kapagka magso-solve kayo ng integrals. Then equal natin, so we have the same answer, 8/315. Okay? So, let's try the second example. We have sine raised to 8, no? And since iisa yung ating term which is sine lang at ang kanyang exponent is 8 which is even, we're going to use case B na even siya, wala namang odd. Okay? Now, yung formula niya is may multiplier this time na pi over 2. Tapos n-1 lang, m pala. Over m double factorial. So we have pi over 2, 8 minus 1 is 7 double factorial. Then 8 double factorial. So we have pi over 2 times 7 times 5 times 3. Then, actually may 1 pa kaya lang hindi ko na isasama kasi times 1 naman, gano'n din, ano. 8 times 4 times, kulang na 6. 8 times 6 times 4 times 2. 8 times 6 times 4 times 2. Okay? So, type natin sa calcu. We have 7, may pi pa pala. Pi times 7 times 5 times 3. Then we have 2 times 8 times 6 times 4 times 2. Yan. So, I have 35 pi over 256. Yan. So, we have 35 pi over 256 na. Do'n sa kabilang section pala nung nagso-solve kami nito nung nakaraan, ang lumalabas sa kanila 'pag kinalcu nila ng diretso 'to ay decimal na. And if that's the case, nagiging decimal kasi 'yun because of the pi. Ginagawa ni calculator mo ay mino-multiply niya agad sa 3.1415 yan, so on. Okay. So, para makuha mo yung fraction, 'wag mo muna i-multiply yung pi. Instead, 1/2 muna tanggalin mo muna itong pi na yan. Yung 2 lang muna ay yung substitute. So, makakuha ka ng fraction siya na 35/256. Tapos ididikit mo na lang yung pi do'n kasi yun naman ay ano lang din, factor niya, ano, naka-multiply lang din sa kanya. Okay? So, next we have sine 8. Wait lang, check pala muna natin ano, kung magpaparehas. So, we have integral ng sine a raised to 8
Kaya imagine raised to 8 kung i-integrate niyo 'yan ng mano-mano, baka kabilaan na ng yellow pad 'yan 'di pa tapos, 'no? 4 na double angle 'yan, nagkataon. So we have, yan. Kaya so we have the same answer, 35 pi over 256. Yan. Dito pa lang mare-realize mo na napakalaking tulong nitong Wallis formula 'no. Especially kapag magga-graph tayo mamaya kasi most of the time ang graph ng polar coordinates is in terms of sine and cosine. Eh, kapagka malaki na yung exponent kasi napakahirap na niya na i-solve using the conventional method. Okay, and mas madali actually kapagka magwa-Wallis formula na just, dapat 0 to pi over 2 yung kanyang limits. Okay? So, last example, we have this cosine 5. Cosine theta raised to 5. So, ang kanyang n is 5, which is odd. So, we're going to use case A. Yung case A, walang multiplier na pi over 2. So, it's just n minus 1 double factorial over n double factorial. So, in this case, we have n minus 1 is 4 over 5 double factorial. Therefore, we have 4 times 2 over 5 times 3. Or simply, this is 8 over 15. Yan, as easy as that. Okay, check ulit natin. Cosine naman this time. Cosine. Teka. Tayo ma-delete nun. Yun. Alpha x raised to 5. Yan, 8 over 15 lang siya. Okay? So, that's Wallis formula. And we can use this to solve integrals na medyo complicated. Basta sine and cosine na. Okay, next one we have the area and polar coordinates. And as I said earlier, still we're going to compute for area. But this time, the coordinate system is polar. And instead of the common x and y, di ba pag nagagraph tayo, x and y, ano? Yan. Instead of x and y, we're going to use r and theta. R here is the distance from the origin to P. Yan. Yung baga yung radius yan. Ano kaya R? And then yung theta is yung angle between the positive x-axis hanggang dun sa line na nabuo nung radius mo. Okay? Now, if we're going to apply or if we're going to graph curves in this polar coordinates, most of the time, ang graph niyan is nagiging curve na nasasakop yung buong polar coordinate system. Na. And if we're asked to find the area of those graphs, kung saan yung na-bound the area, na. This is the formula. Derived na to na 1/2 r squared d theta. Yan. Kung maalala niyo yung strip method, di ba ang ginagawa natin, naglalagay tayo ng maliliit na strip na ganyan. Hanggang mapuno, halimbawa, ito yung area. Yan. Gusto makuha yung area na yan, lagay ka ng maliliit na strip hanggang mapuno. Yan. Tapos pag-aadin-adin mo yung strip na yon using integration or yung sum. Sum of little bits of those strip. Now, this time, ang i-add natin is actually a triangle. Na. Para siyang maliliit na triangle. Kumbaga, imagine niyo yung pie. O sabihin nating pizza. Yan. Hatiin niyo ng hatiin, ng hatiin, ng hatiin, hatiin na ganyan. Yan. Yan. Tapos yung maliliit na yon, maliliit na slices ng pie, i-add mo paikot from alpha to beta. This time yung angle na alpha and beta. But that is the same as angle pa rin naman siya. Okay? Then, you will have the area of the total curve or the bounded area. Yan. Kaya meron tayo 1/2 dito. Kasi matatandaan nyo, di ba? Formula ng triangle, 1/2 base times height. No? Kaya lang, meron kasi tayong d theta na kung saan
mavary yung ating angle from this point, in this case yung alpha hanggang dun sa beta. Yan. Okay? Now, kapag two curves naman ang involved, no, and ang pinapahanap sa atin is yung area between those curves. Okay? Kumbaga, para ito yung y upper minus y lower dun sa nakaraan nating topic, or x right minus x left. So this time, R1 minus R2 naman, R1 minus R2. Just don't forget the square. Square mo muna sila bago mo pag-minusin. Same dito, R squared. Okay? So now let's apply these formulas and concept dito sa pagsosolve ng sample problem. Ganito ko lang sa itsura ng polar coordinate. Huwag na kayo mabibigla. Alam kong most of you ay ngayon lang yan na-encounter. Pero nagsasabi sa akin may in senior high daw naituro sa kanila 'to. Okay, polar coordinates. So advantage na 'yan para nagre-review na lang tayo. Okay? And kung mapapansin niyo, ang guidelines natin ngayon is line na ano na siya, circles na. Yung mga circles na 'yan, it corresponds with the radius. And actually itong medyo makapal ang linya na circle, ito yung radius 1. So, kada linya dyan is 0.1, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 5, 6, 7, 8, 9, 1. Yan, radius niya hanggang 1. Okay? And then, yung angle niya ay represented by these lines. Yan. 0, 15, 30. Dito, yung mga line na yan. At kung if you can recall sa Cartesian plane naman, pag nagagraph tayo, halimbawa, igagraph niyo yung 3, 3 na. Okay? So, ang gagawin natin, hanapin natin yung 3 sa x at 3 sa y. Tapos yung intersection ng dalawa, doon tayo maglalagay ng point. Para mag-graph yung 3, 3. Same concepts apply here. The same concept apply here. Ang pinagkaiba lang, ang mag-intersect this time is yung radius, which is represented by the circles, and the angle that is represented by these lines. Yung parang slice. Okay? Now, the first problem, example, is yung area daw na na-bound nitong cosine 3 theta. Siyempre, bago mo ma-solve yan, kailangan mo na i-graph para makita mo kung ano ba yung area at ano ba yung boundaries ng area na yan. Okay, kasi yung boundaries na yun na magsiset nung ating alpha and beta. Okay? Now, unfortunately, dito sa nakita kong calculator sa internet, wala siyang mode table. Walang mode table. Pero yung calculator version nito sa cellphone, meron. Kaya ako nagtataka nga ba't wala. Okay? So, anyway, alam nyo naman ako paano i-access yun. Mode table lang tayo. At ang itatype nyo ay cosine 3x. Okay. But before you press equal class, make sure na naka-degrees muna kayo. No? Kung maalala nyo kanina, i-read natin yung calculator. No? Kasi yung pag-check dito is naka pi over 2, pi over 2 yan. Kaya naka-read dapat. When graphing in polar coordinates, since ang ating angles ay represented by degrees, no, i-degrees din muna yung calcu. Okay? So, shift mode, angle unit, degree. Then, equal nyo na. Tatanungin kayo ng start. This time, ang start natin is itong 0. Ang end natin ay 360. Okay? Tapos, ang step, yung pagitan nila is 15 units apart. 0 to 15, 15 to 30, 31 to 45, yan. So, lalagyan natin sa step ay 15 para yung lalabas sa table sa calcu corresponds with our table here na katugma rin ng ating polar coordinates. Actually, kung gusto niyo mag-graph ng 10 degrees or 5 degrees ay pwede niyo gawin yun. Kaya lang, sobrang dami na nito. No? Imagine, 0, 5, 10, 15, 20, hanggang 360. So, ang dami. Okay? So, ang pinaka-advisable gawin is yung 15 degrees apart without compromising the accuracy of the graph. Okay? So, that is the standard. Then, pag press nyo equal, record nyo na yung values na makukuha nyo. Yan. So, ito, sa una, parang ang hirap Kasi sobrang dami.
Ang gamitin na lang natin ay 2 decimal places para hindi matrabaho. Graphing pa lang naman 'to ano. So, 0 is 1, 15 is 0.7071 dapat ano. So, 71 na lang gagamitin ko. Okay? And then 0, tapos negative 0.71, then negative 1, then negative 0.71. Tapos babalik sa 0. Ayan. Dito pa lang may makikita na kayo na pattern ano. Eh, pag tutuloy mo yan 0.71 ulit tapos 1. Yan, para mauulit na 'to. Mula diyan, tapos 0.71 ulit tapos 0. Tapos negative 0.71 ulit. Yan, and as you can see, mauulit siya, negative 1 tapos negative 0.71. Kasi class, ang sine and cosine 'pag i-graph mo yan, cycle yan, eh. Kumbaga sa Cartesian plane ganito yung graph niyan, eh. Yan. So, paulit-ulit talaga yung kanyang ginagraph mo kasi yung amplitude nung wave 'no, actually. That is called as the amplitude, yung taas at baba niya. Kaya nag-a-alternating siya na ganyan. Okay? So, kung nalilito ka naman sa pattern, edi kopyahin mo na lang yung nasa calcu. Diretso, meron naman, eh. So, we have 0, then 0.71 ulit. Then, tutuloy ko na muna 'to 'no, kumpletuhin ko na. Then 0, 0.71, negative 1, then 0 ulit, then 0.71, and then 1. Okay? So, yun lumabas sa calcu natin. Susunod na gagawin class is ipa-plot natin yung bawat points. Now, starting with 0, 1. So, 0 degree, ito yung line na yon, yung x-axis ng positive. And the radius 1 is itong circle na medyo makapal yung linya na yung border. So, yung intersection niyan ay ito. Doon mo ilalagay yung point mo sa intersection ng radius at angle. Yan. So, nandun yung 0 point. 0 and radius 1. Gawin ko palang pula. Parang mas yan. Okay. Then, kasunod, 15 is 0.71. So, 0.7 na lang igagraph ko para madali. So, yung 15 degrees na 'to, hanapin natin yung 0.7. Ito yung 0.9, 0.8, 0.7. So, i-trace mo lang yung circle na yon dun sa intersection nung circle at nung line, dun mo ilalagay yung point. Okay. Then, 30 degrees ay babalik siya sa 0. So, meron ka rin 0. Meron ka rin diyan. Okay? Kasunod, negative. O paano ba naiga-graph yung negative? Okay, take note class, ito kasing radius dito, lahat yan positive. Kahit na dito sa kabilang side, positive yan. Positive 1, kahit dito, positive 1 yan lahat. Okay, paano may gagraph yung negative? So, the idea of graphing negative in polar coordinates actually relates to vector, no? Di ba pagka negative ang vector natin, yung opposite direction ang susundin. So, in this case, sa 45 degrees kasi natin, so ito yung 45 degrees. Ang positive ng 45 degrees ay ito, mula dito hanggang dito yung positive, no? Yung negative side niyan ay yung kabilang side na, which is actually the same as the 225. Ito yung negative side ng 45. Yan. No? So, imbis na dito tayo mag-graph sa positive side, which is yung 45 degrees, dito mag-graph sa 225 ng 0.7. So, itong malaking circle ay 0.1, 1 pala yun, 1.9, 0.8, 0.7. So, dito sa point. Okay? Then, burahin ko lang to. Yan. Okay, how about 60? 60 degrees, negative 1. So, hanapin natin yung katapat ng 60 degrees. Tapat ng 60 degrees ay itong 240. Yan. So, negative 1 daw. And then, 75 negative din. So, ang kabila ng 75 ay itong 255. 0.7 din. And lastly, 90 degrees.
babalik naman siya sa 0. So, dito na ulit siya sa 0. Okay? Then, if we continue, 105 degrees, ito yon 105, no? And 0.7 din, 0.9, 0.8, 0.7. Tapos sa 120 ay 1 daw. Tapos sa 135 ay 0.7 ulit, na babalik siya sa 0. Okay? Yung 150 degrees, 0 ulit. Yung 165 negative. So, ito yung positive ng 165. Doon ka sa kabilang side mag-graph. Dito, ito yung negative side ng 165 degrees. Ano? Okay? So, dito, ang graph natin is negative 0.71. So, dito. Yan, dyan siya papatak. Ano? Then, 180. So, ito yung 180. Kabilang side, negative 1. And as you can see, magko-coincide na siya rito. Sa unang graph natin, yung 0, 1. Doon din pumatak yung point. So, nagpatong lang yung point na yon. Therefore, hindi na tayo magagraph. And actually, pag tinuloy-tuloy mo yan, okay? Pag tinuloy natin sa 195, di ba ito yung 195, ano? Pag itinuloy mo yan sa negative side, yung 195 na yan, dito, yung radius na yan ay yung 0.71 din. No, ito. Negative nga lang this time, which is the same as yung 15 degrees. And 30, which is yung 210, kabaliktara 0 din. Tapos 225, which is positive 0.7, yan. So, mag-uulit lang yung points natin. Therefore, stop na tayo dyan. Okay? Yan na yung points. Magko-coincide lang yung itong terms na to will just coincide with previous points. Yan. Pero hindi laging ganyan ang nangyayari, class, ha? Meron lang talaga mga graphs sa ganyan. Nag-uulit lang kasi yung graph. Ngayon, kung ika-graph natin siya, ganito yung tsura niya. Yan. Ganyan ang itsura niya. Parang hélice. Na. Sabi ng kabilang section, ano daw, tawag doon, electric fan daw. Yan. Ayusin ko lang yung graph. Gamit ako nung saktong curve para pantay. Yan. So, we have that. Ngayon ko lang light blue. Masyadong light. Yan. Okay na yan. Then, another curve. Tapos isa pa. Yan. Okay? Pa yata sumakto. Yan. Identical lang yung mga yan, ha. So, meron man discrepancy sa drawing ay human error na yon. So, pagkiklik ko na yan, ano, hindi man pantay. Parang mas makataba itong petal na to, ano. Yan. Pero yan ay actually equal lang. Save lang naman yung parameters nila, yung boundaries. Now, if we are to solve for the whole area bounded, no? Okay? Pwede ang gawin natin, solve muna tayo ng isang petal. Pwedeng gamitin ay maalin dito sa tatlo. Kaya lang, mas maganda itong petal na to. Ito kasi, ang boundary niya is mula negative, malaki kasi to. Kaysa rito, 3, 4, 5, and 15. Na. Kapag pag mas malaki yung lower limit mo, no?
Hindi naman puwedeng ang petal mo ay mula rito hanggang dito ano? Dapat ang petal mo kasi ay mula dito sa side na 'to, hanggang do'n sa side na 'yon, 'no? Ngayon 'pag ginawa mong lower limit ay 15, ang kokomputin niya itong malaking 'to, 'no? Eh, kapag ang ginawa mo namang, lower limit is 345, mas malaki siya sa 15. Eh, 'di ba 'pag mas malaki ang lower limit nagne-negative ang value ng naso-solve, 'no? So therefore, it is advisable ang gagamitin is iyong second petal. 'Yan, itong petal na 'to ang tawag, okey? 'Pag ganito pala ang graph, ang tawag diyan class is rows, 'no? Label niya is R cosine 3 theta. This is actually called 3-petaled rows. Kumbaga sa quadratic, ang tawag sa graph ng quadratic ay parabola, na ang graph ng cosine 3 theta is rows, 3-petaled rows. Okay? Now, to solve this, we need to determine kung alin yung points na nag-correspond dun sa second petal pala 'to, ano? Yan. So, dito sa table natin, ang hahanapin nyo is yung nag-zero. Kung saan nag-zero yung petal. So, in this case, sa 90 siya nagsimula yung 0, 'di ba? Ay, so ito yon. From 90 to 150. Okay. And yun yung magse-set ng yung petal 2. Ngayon ko na lang petal 2, P2, no? And yung boundaries ng petal 2 is yun yung alpha and beta. Okay? Take note, ang nililimit natin sa polar coordinates is angle. So, kukunin mo is itong 90 at 150. Kaya lang iko-convert mo pa siya ng radian kasi 'pag nag-integrate tayo naka-radian, 'yan. And once na mai-apply mo na yung formula, again ang formula pala natin is AP, area lang muna ng petal, 'no, is equal sa 1/2 integral ng r squared, ay sorry. So this is r squared d theta from alpha to beta, 'yan. At 'pag nakuha na natin yung area ng petal, ita-times na lang natin ng 3 kasi 3 yung petal, para makuha yung total area. Okay? So ang alpha natin from the table is 90, ano. So to convert that to radian, just going to use pi over 180, the conversion factor, or yung iba ang ginagamit is 2 pi over 360. Pero that will yield the same answer naman. Then we have 150 degrees, convert din natin sa radian. Okay? Now, if you solve this in your calculator, this is pi over 2. Then this one is 5 over 6 pi. Yan. This will be our limits for the integral. Okay? Ang r squared natin, given naman na yun, ano, nandito yun, yung r. R is equal sa cosine 3. Function of theta dapat siya. Okay? So, substituting the identified values for each parameter. So, we have 1/2. Then, integrate natin is cosine 3 theta, no? At naka-squared pa yon, d theta. From lower limit, pi over 2 to 5 over 6. Ay, sorry. 5 over 6 pi. Okay? Now, we still need to expand. Simplify pala, hindi expand. Kasi naka-squared yun, ano? Gagawin lang natin siyang cosine squared theta, d theta. This integral is not integrable yet. So, to integrate this, we need to apply the double angle identity. This is 1 equal siya sa 1. Gawin ko pala muna siyang x. Yan. Cosine x equals sa 1 plus cosine 2x over 2. Ay, kaya lang class, dito kasi, wala yung 3. Nasaan na yung 3? Ang x natin is 3 theta kasi dito. No? So, kung 3 theta to, ito magiging 2 times 3 theta, which is 6 theta. Therefore, if we're going to apply that identity, we have 1/2
integral of 1 plus cosine 6 theta na siya, no? All over 2. From pi over 2 to 5 over 6 pi. D theta kapag. And since yung 2 sa ilalim is constant, pwede natin siyang isama dun sa 1/2 na nasa labas na ng integral. So therefore, we will have 1/4 na pala. Integral ng 1 plus cosine 6 theta d theta from pi over 2 to 5 over 6 pi. Okay? Then we have integral ng 1 d theta is theta. Kaya 1/4 theta plus integral ng cosine 6 theta is 1 over 6 sine 6 theta. Then integrated from limit sa pala, limit nag-integrate na tayo. So limit na lang 5 over 6 pi sa taas and pi over 2 sa baba. Okay? Then applying limits, so we have 1/4. Substitute lang natin upper limit muna, 5 over 6 pi plus 1 over 6 sine ng 6 times 5 over 6 pi. Okay? Multiply pala yung lahat. Minus lower limit pi over 2 plus 1 over 6 sine ng 6 times pi over 2. Lahat sila nakamultiply sa 1/4. Okay? Then simplify natin. 6 will cancel out. Matitira is sin 5 pi. And sin 5 pi, naka-radian dapat. Ayan, naka-radian. Radian. Sin 5 pi is actually 0. No? And the same as this is term. This term is 0. Same dito. 6 over 2 kasi is 3, ano? So, kita natin ang 3 yun. That is actually, papatak din niya kasi sa 180 degrees. Which is 0 din. Okay, so this term is also 0. Yan. Therefore, we only have 1 over 4 times 5 over 6 pi minus pi over 2, which is equal to 5 over 6, wait lang, 1/4 pala. 1/4 times 5 pi over 6 minus pi, sorry, pi over 2. Yun. So we have pi over 12. Okay? Square units. Kaya lang, itong pi over 12, no? Take note, this is one petal only. Okay? So, to get the total area, since tatlo yung petal natin, ito times 2 natin yung area ng petal. Times 3 rather. So, we have 3 times pi over 12. Therefore, we have pi over 4 square units. Yeah, this is the total area. Okay? So, the whole solution is this. We can check pala kasi pwede naman sa calc ito. Type na natin sa calc yun. Integral of cosine 3x raised to 2 from pi over 2
2 5 pi over 6. Ayan. May 1/2 kasi sa labas. Kalimutan ko yung 1/2. Ayan, pi over 12 ano. Ayan, yung 1/2 din. Okay. So that's the solution for sample number 1. Okay. Now let's proceed to example number 2. This time we have r is equal to sine 2 theta. Yan. So let's graph this ng r sine 2x. Ang ilalagay sa calcu, dapat naka-degree, ano? From 0 to 360, step by 15. Therefore, we have these values. Saan na yun? We have 0 is 0. 0 din. Then 0.5. Then 0.866. So 87 na ilalagay ko. Then 1. Tapos 87 ulit. Tapos 0.5. Tapos 0. Then negative naman. Ayan. As you can see, may pattern na naman siya, no? Pare-pareho lang naman yung naso-solve. Magkakaiba lang ng sign. Tapos sa taas hanggang 1. Then bababa uli hanggang 0. Tapos tataas ulit yan kasunod. Positive naman. Ayan. Hanggang 1. Pag nakabot ng 1, bababa ulit. 7, 0.5, 0. Then magne-negative naman. 0.87, negative 1, negative 0.87, negative 0.5, and 360 degrees is yun din yung 0. Na? So, 0 din yun dito. Okay? Then, lagay tayo ng points. Yan. So, 0 degrees, 0. Dito siya sa origin. Next, 15 degrees ay 0.5. Nasaan ba yung kalahati? 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5. Ayan. Yung pala kailangan natin. So, hanggang dito. Ito yung 1. Okay? And then, sa 30 degrees ay 8.7. So, 0.9 na lang. Ito gagraph ko dito. 45 degrees ay 1. Then, palaki. Then, 0.87 ulit sa 60 degrees. Tapos, 0.5 ulit. Ayan. You can see, may makikita na kayong pattern na. Tataas siya hanggang 1, bababa uli. Ayun, isang petal na yun. Then, sa 105 ay negative lahat. So, dun tayo sa kabilang side. Yung 105 to 180, 105 to 165 pala, nasa second quadrant. Second quadrant tong side na to. And since negative lahat yung radius na yun, dito tayo magagraph sa fourth quadrant. No? And yung nasa fourth quadrant, negative, doon tayo magagraph sa second quadrant. So, parang nagpalit lang din sila ng position. Pero same points naman, ganun din. So, 105 dito siya sa 285 na. 0.5. Ano nga 0.5? Ito. Then, 0.9. Then, 1. Then, 0.9. Then, 0.5. Yan. Okay. Then, dito tayo sa third quadrant. Mula sa 195, 0.5 ulit. Ano yung 0.5? Ano ba? Try natin yung circle. Dito. 0.9. 1.9 ulit. 0.87, ganap ko na as 0.9 na. Ayan.
And sinabi ko kanina itong, mula 285 hanggang 345 which is yung nasa 4th quadrant, ito yun. Negative lahat yung R. Dito tayo magga-graph sa kabilang side. Dito. Yan. Dito yung negative 285 to negative 345. Yan. Okay, so we have 0.5, 0.5, 0.9, 1, 0.9, 0.5 din. Yan. So that's our points. Kompleto na. And this time walang nag-coincide, ano? Hindi katulad kanina nag-ulit. Yan. Nakabuo tayo ng 4 na petal actually. Then trace lang natin para maayos. Okay. Another. Una pa sobra. Oh, sobra din yata eh. Yan. Okay. Sunod. Actually, pwede ko i-copy paste to. Kaya lang. Ang trinay ko dun sa kabilang section. Hindi nagpantay. Hindi yata pantay yung wrapping paper. Ewan ko bakit. So, tsagain ko na lang. Ganito. Mabubuo din naman yan. Yeah, this. Yan, ayan. Hindi na nga pantay. Hindi na pantay. Ayusin natin. Ay, nagkaroon ng gap sa gitna. Walang dapat gap sa gitna ha. Dapat ay ano yun. Dapat sarado. Sa ano lang yan. Ayan. Naging kasing ano. Naging pabilog kasi yung gitna. Ay dapat ay patusok ko yun. Dapat shoot yun sa 0. Yun. Okay. So, shade ko na lang. Hindi naman. Blue. Light blue pala. Yan, itong gitna. Kasama yan sa area. Okay. Pero ang kukunin natin isang petal lang. Ito lang. So, itong area lang na ito. Ito. Area P. Okay. Titingnan natin yung sakop ng petal na yun dito sa table natin. Nagsimula yan sa 0 degrees hanggang mag-0 ulit, which is dun sa 90. Yung ating petal 1. Therefore, ang ating alpha is 0. Ang ating beta is 90. Ito at ito. Lagi nyo tatanda sa pagkuha ng boundary yun, yung nagsisiro. No. Kaya lang, minsan pala class, hindi nagsisiro yan. Ano kasing, may nagsiro man, sa isang point lang. Halimbawa, yung 270 lang. Doon lang sa 270 nag-0. No? Meron kasi tinatawag tayong cardioid na graph. Yung cardioid, ang itsura niya ba, parang lilipad. Yan. Lilipad sa plant versus zombies. Okay? Pag ganyan yung nag-graph nyo, dito lang siya magsisiro sa 270 degrees. Ano? May mga ganyan na graph. Okay? And actually, yan ay nangyayari pag may constant na naka-plus. Yan, may mga ganyan. 1 plus cosine theta. Tawag yun is cardioid. No? Then kapag constant lang naman, halimbawa r is equal to 1, r is equal to 2, those are circles naman. Bilog.
Tayo na mabura. Ayun. Okay. So, let's solve this. Area ng petal. Wait lang. Kulang pa pala ng label. So, this is R is equal sa sine 2 theta is 4 petaled rows. Petal. Bakit petal? Petal. Yan, hanip naman. Yan. Okay? Then, solve tayo ng isang area. Area ng petal is equal sa alpha to beta. Alpha is 0 degrees to 90. Ang 90 is pi over 2. Nasolve na natin yan kanina. Then, r squared. Ano yung r squared natin? Sine 2 theta. So, sine 2 theta squared d theta. Yan. So, you can see, yung limit niya corresponds with Wallis formula, ano? Kaya lang, problema natin is itong sine 2 theta. Ang kailangan kasi natin ay sine theta, cosine theta, sine theta, cosine theta lang. Ito lang pwedeng apply ng Wallis. Basta may, ano doon, exponent. Kahit ano exponent. Yan. Kaya lang, ito, sine 2 theta. Pero luckily, meron kasi tayong identity. Yung double angle ng sine, ano? So, sine 2 theta pala is equals actually sa 2 sine theta cosine theta. Yan, double angle identity. So, kapag kasi in-apply natin yung identity dito, we will have, kulang na 1/2. Teka, kalimutan ko. 1. Ayaw mabura. Yan. Okay? Then, substitute natin yung identity. Okay? Therefore, we have 1/2 integral of 4 sine theta cosine theta from 0 to pi over 2 d theta. Okay. Squared pala, sorry. Kalimutan. Okay. Nag-squared yung 2, nag-squared yung sine, nag-squared yung cosine. Then yung 4 is constant. Pwede natin i-cancel yun dito. Pag nilabas natin, magiging na lang 2. Yan. So we have 2 integral ng sine squared theta cosine squared theta d theta from 0 to pi over 2. Okay? Then by Wallis formula, pwede na siyang apply ng Wallis eh. Ito na siya eh, sin m cosine n. Ang m is 2, ang n is 2. Ayan, both even. So, since pareho silang even, ang gagamitin natin ni case B. And yung formula niyan is pi over 2. Since merong sine, meron ding cosine, we have m minus 1 double factorial times n minus 1 double factorial. Tapos m plus n double factorial. Okay, substitute. So, 2 minus 1, di 1. 1 double factorial is 1 din naman, ano? Kalimutan ko yung pi over 2. Sige, teka lang. Kompletohin ko muna 'to. Then, 2 plus 2 is 4. 4 double factorial. Okay. Move natin para mailagay ko yung sumama naman yung ko. Ba ganun? Okay, so we have pi over 2 pa dito, multiplier. Therefore, we have 5 over 2. Then, 1 times 4 times 2. Yan. So, that
simplifies to pi over 8 na lang ano. Pi over 8 square units. Okay? Kaya lang area pa lang 'to ng 1 petal. 1 petal. Okay, so para makuha yung total, we have ba't integral? Times 4 lang, 4 yung petal, eh. So 4AP. So we have 4 times pi over 8. Oh, may nakakalimutan ako pala. Nandito na pala yung 1/2. Tama pala, naroon na pala. Akala ko nakalimutan ko ilagay yun. Ay, nakalimutan ko nga yung 2. Nalimutan ko din, eh. Teka, ayusin natin. Sabi na, eh, may kulang, eh. Yan, itong 2 dito, dapat narito rin siya na. So we have 2 times, yan, kakanselin natin yung 2, matitira na lang ay pi dito. Okay. So pi over tama, pi over 8. Pi over 16 pala dapat yung kanina. Ay, tama rin naman pala yung sagot. Pi over 8 din, no? So we have pi, then pi. Yan, bakit nga ba yung 2 times 4 times 2 ko kanina ay 8? Tama na 'to, 8. Okay. Then kasunod, ay wala ng mali dito. So we have pi over 2 square units. Pero parang mali talaga. Kalki na nga lang natin para sure. So ito, kalki natin 'to. We have 1/2 sine ano? Ay babara. Sine 2x from 0 to pi over 2. Ay, tama pala, pi over 8 nga. Yan. So, yun, pi over 8 and then times 4. The area, total area of this rows is pi over 2 square units. Yan. Okay? So, the full solution is this. Okay. Then, this is the graph. Yan. Then, lastly, we have this. Yan. Okay, example number 3, we have 2 curves involved. Sin theta, cosine theta, tapos itong R1. Okay? Kaya lang, yung R is equal to 1, banggit ko na rin naman kanina, no? Kapag constant na ka-equal yung R, that is just a circle. So, in this case, radius daw ng circle is 1. And, that is this circle actually. Ito ring circle na itong makapal ang boundary. Yan din yun, yung circle na yun. R is equal to 1. Gawin ko lang, wait lang. Hindi pantay Kung green, hindi kita ang green. Dilaw, masakit sa mata. Ayan, blue na lang. Blue at red. Ayan. So, yan yung R is equal to 1.
yung circle. Now, kasunod i-ga-graph natin yung ito. Kailangan natin gumamit ng table of values dito. Okay? So, ta-type nyo sa Calculus, ganun pa rin. Naka-degrees dapat, no? Then, sin x. Same ano naman, same procedure. 0 to 360 pa rin, ano? Then 15 ang step. Ayan. So, this time we have 0, 0.25, 0.433. So, 0.43 na lang. Then 0.5. Then 0.43. 0.25. Then babalik sa 0. Tapos negative naman. No? Parang katulad nung kanina. Negative 43, negative 0.5, negative 0.25, 0. Tapos positive ulit. Zero point four three, 0.25, 0. Tapos negative ulit. Ayan. Then 0. Okay? At kung i-analyze yung maigi, actually, itong sin, di ba sin 2 theta is equal sa 2 sin theta o sin theta? Na? Ay, di ba ito yung graph natin kanina? But this time, nawala nga lang yung 2. At na-divide sa 2 yung kanina. Yan. Kumbaga, nahati ito. Okay? So, we can expect na yung graph natin is mas maliit na ganito. Hanggang 0.5 lang imbis na hanggang 1 pala. No? So, let's complete the graph. Point 0, 0. Red pala dapat. Yan. Then, 0.25. Nasaan na ba yun? 0.1, 0.2, 3.4, 0.5. So, 0.25 dito. Gitna ng 0.3, 0.2. Then, 0.4. Dito ang 0.4. Then, 0.5. Then, 0.4 ulit. 0.25, 0. Yun, maliit nga lang. Tapos, tong negative, dito naman sa kabila, tulad kanina, negative ng second quadrant. Sa fourth quadrant tayo magkagraph. So, into 5.43. Gagawin ko na lang 0.4, no? Para madaling i-graph. Then, lastly, we have, nasa na? Dito. Teka, dito lang muna. Dito, dito. And lastly, ito. Yan. Okay. Parang mas maliit yung isa. 0.1, 0.2, 0.3. 0.4 ko lang pala na ilagay yun. 0.1, 0.2, 0.3, 0.4. Ito pala ang sobra. Lang. Dapat pala ay nasa dito lang. Automatic naman. Yan. Ganyan lang dapat. Ito mali rin. Nasa isang linya. Pareho nasa 330 degrees. Naduling na. Ayan. Okay. Then trace. We have yan. Maliliit na ganyan.
Yan, ganyan itsura. Okay. Ah, Ngayon ko lang red ang outline. Thing. Yan. Okay. Tapos itong bilog. Itong light blue. Ay, wag pala. Pwede naman gawin ko na lang palang transparent. Para kita pa rin yan. Yan. Okay. Then, label. So, this is R is equal sa sin theta. Cosine theta. Yan. Okay. Kaya lang, pinapahanap sa atin class ay nasa loob daw ng R1. Ibig sabihin, nasa loob ng bilog, pero nasa labas nung R sin theta. So, nasa loob nito, pero nasa labas nito. And actually, yun na nga yung itong light blue na graph. Yan yung area na pinapahanap. So, yung buong area na yan. Ayaw na. Yan. Okay. Ito mismo. Buong area na yan. Paano natin makukuha yan? Ay buong 360 degrees yan. No? Tapos, mahirap pa integrate to. Mag-yuyusab pa tayo pag-integrate dito. No? Yan. Okay? Now, alam natin na ang Wallis ay applicable lang kapag ang limit niya is 0 to pi over 2. Ito, yung R is equal to 1 kasi, hindi siya nag-touch sa 0. So, itong R raised to 1, raised to R equal 1 is buong circle, sakop niya yung kabuuan ng polar coordinate. Yan. Paano natin mai-apply yung Wallis formula kung wala siyang boundary? So, wala tayong problema dito kung yung nasa loob lang nung sin theta cosine theta kasi kitang-kita naman agad. Itong petal na yan. Kaya ang problema natin tong R is equal to 1. Pero actually, pwede rin naman siyang dayain. So, kung hindi siya nag-touch sa pi over 2, yung limit niya, di ipilit natin. Ipilit. Dito lang kunin natin. Yan. Then, tulad kanina, yung makukuha nating area, times natin sa 4. Ayun kung, bah, ganito gold. Ito na lang. Yan. Itong area na to. So, pangalanan na lang natin siyang area. O A. A na lang. O para mas social, AQ. Quarter area. Yan. Okay. Kaya lang, dito sa area kasi na to, dalawang graph ang involved. R1 at itong red. Ito yung R2 kasi. Tapos ang R1 ito. Yan. So, since dalawang curve ang involved, ang formula natin ay yung pang dalawang curve din. Na is yung area ng quarter is 1/2 integral ng R1 is 1. Ano? R1 ito. So, 1 minus 1 squared pala. Ang formula niya, 1 squared, di ba? Bago i-minus, i-square muna. Ano yan? Ito. I-square muna bago i-minus. Okay, so we have 1 squared, which is 1 din. Pero isulat ko na rin para kompleto.
minus R2 squared. Kaya lang yung R2 naman is yun, sin theta cosine theta squared. Yan. Then integrated 0 to pi over 2. Okay? Now, if we simplify, we'll have 1/2 integral ng 1 minus sin squared theta cosine squared theta d theta from 0 to pi over 2. Okay? So, itong 1 d theta, hindi natin pwedeng apply ng Wallis yan. Ang pwede lang itong sin squared theta o sin squared theta. No? So, ang gawin natin, 1/2, paghiwalayin natin. Ano? Kasi madali naman na-integrate itong d theta. Then, minus 1/2 integral ng 0 to pi over 2 sin squared theta cosine squared theta. Yan. Ito yung a-apply natin ng Wallis. So, dapat pala hindi ko sinama yung 1/2. Okay. By Wallis formula, yan. Pero itong unang term, mano-manong integral ng d theta is theta. Limit is from 0 to pi over 2. Then, minus 1/2, ito i-Wallis natin. Ang m nito is 2. Case B pala siya, no? M at N ay parehong even. So, this is again case B. Okay? So, we have pi over 2 na multiplier. Then, ang formula ng Wallis is n minus 1. So, 2 minus 1. 1 double factorial. Times another 2 minus 1. Hindi, 1 double factorial lang din. All over 4 double factorial. Okay? Then, ano? Ganon. Ay, hahanap naman. Yan. Okay. Let's continue. So, we have 1/2 pi over 2 minus 0. Apply lang natin yung limits. Ano? Minus 1/2 times pi over 2. Itong 4 double factorial ay 4 times 2. 4 times 2. Therefore, we have, ito 0 naman na, ano? Pi over 2 minus 0, di pi over 2 times this is pi over 4. Minus 1/2 times, ilan na yun? Pi 2 times 2, 4 times 4, 16 times 2, 32. Okay. Therefore, we have pi over 4 minus pi over 64. The answer is pi over 4 minus pi over 64. Yan, 15 pi over 64. Square units. Yan, I think quarter. EQ pa lang to. Alam mo kaya yung total,
Ta-times mo sa 4 yung AQ, yung buong bilog. So, I have 15 pi over 64 times 4. Dapat pala dun ko sa una nilagay yung 4. Okay. So, we have ilan? Times 4. 15 pi over 16 or 15 over 16 pi square units. Yan. This is the answer. Okay. Now, let's check sa calculator. Tama ba yan? Integral. May 1/2 pala sa labas. So, we have 1 minus, ito na itatype ko yung naka-squared na. Pwede palang yung sign. Sin alpha x cosine alpha x squared dx. Yan. From 0 to pi over 2. 7 pi over 32. Bakit ganun? Malayo. Ba't naging 7? Dapat ay 14 pi ito. Let's check. Baka nalito siya din Ganun pa rin talaga nakalabas. Squared. Parenthesis not balance. Pakulang. Ito. Dami na. Dito. Bakit ganun? Bakit pa yung over 32 talaga? Yan. So, may mali. Anong mali? 4 times 2. 1/2. 1/2. Wait lang. Okay? So, ito yung mali, no? Dito sa part na to. This part na. Kasi 2 times 4, 8. 8 times 2, 16 times 2, 32 na agad siya. Ay, naglagay pa ako ng 1/2 doon. Yun. So, doon siya mali. Yan. Let me just correct this. Pi over 32. Therefore, the answer is pi over 4 minus pi over 32. Ayun. 7 pi over 32. Mali. Burahin natin. Okay? So, therefore, we have
7 pi over 32 times 4 times ah, times 4. 7 pi over 8. Ayan. Okay. So, ganun pala dapat. Okay. Sa na history. Balik tayo dito. Paano ba na ito? Ayan. Okay. So, try natin kung ang ililimit natin ay 0 to 360. Para yung buong bilog. Hindi gagawin natin 2 pi. Ayan. 7 pi over 8. So, ito yung total. Kaya ginawa kong 2 pi, 360 degrees. Ibig sabihin nun, yun na yung buong bilog na. Ayan. No, nakuha natin is itong 7. Eh, sir, ba't hindi na lang gawin ganun? Gawin na lang 2 pi, ba't hinati pa? Ayan. Kasi kapag ginawan 2 pi, ito class limit. Hindi na pwedeng Wallis formula. Eh, pag i-integrate mo to, sin squared, cosine squared, believe me, napakahaba na. Hindi man sobrang haba ng solution niyan, eh, napaka-tedious pa rin gawin. No? Okay? So, that's our example number 3. This is the full solution. Okay? And for the assignment of BSI ito GL, send ko na lang sa GC. Dito na kaya pala. Lagay na natin din eh. Assignment. Wait lang. So, ito yung assignment nyo. GL. Yan. So, similar din siya rito. Meron ding R is equal to 1. Ano? Assignment. BSI. Ayan, paki-graph na din. Hanap na lang kayo sa Google ng ganito, no? Sa Google ko lang naman nakuha itong polar coordinate na to. Hanapin nyo na lang doon. Then, gusto nyo, mag-print kayo. Saka doon kayo mag-graph. O kung gusto nyo naman, manumanuhin nyo, drawing nyo. Kaya lang, sobrang hirap yung drawing yan. Okay? So, that's all for our discussion in area and polar coordinates and Wallis formula. I hope you learned something and next week, quiz tayo. No? Thank you sa pakikinig and God bless. Good luck sa quiz next week.